May ganun sa akin. Good afternoon po, Boss Rai. Magtatanong lang po ako, paano po kaya ireklamo yung isang abusado na ola? Alam ko naman po yung obligasyon ko sa inutang ko. Nagkataon lang po talagang super nagipit. Nakikiusap naman po ako sa kanila na baka pwede sa last of month ko na mabayaran, kaso nang haras na po sila. At kung sino-sino yung pinagte-text nila, nanay, kapatid at yung mga workmate ko. Kahit di ko naman sila pinaglalagay as may reference number po. Bawal po di ba yung ganun? Pa-help naman po, ano dapat kong maging action dito? Salamat po. Ano ba akala mo? Pag hindi ka sumagot sa mga text at tawag, kahit patayin o i-block mo pa kami, lahat ng laman ng phone mo, na-access na namin yan nung una pa. Kaya kung akala mo wala kaming magagawa, kahit di ka makipag-usap, di mo matatakasan tong utang mo. Tandaan mo yan, ha? Binibigyan pa kita ng oras para di kita bigyan ng malaking problema. Magbayad ka na. Ito po yung mga pinagsasabi nila sa akin. Kaya ginawa ko po, nag-change ako ng FB name ko. Kaso worried pa din kasi po, sabi nila, nakuha na daw nila lahat ng mga contacts ko during the time na nag-apply ako sa kanila. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago po natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayos talaga tong mga to. O, nakita nyo ho, ha? Ayan, ha? Sa, ano muna, sa mensahe na mismo ng ola ng galing, no, na yung na-access nila yung telepono nyo. So napakalaking ano po nito, development. Okay, so iisa-isahin mo natin to. Pero bago natin sasagutin, no, ano ho ngayon ang SEC, di ba? Sinabi ko sa inyo, magiging aggressive ang SEC, no? At even to yung ibang government agency, no, sa paghuli o tawag dito, kansela, no, ng kanilang mga lisensya. As of po, 3 na, no? Bali, 2 po yung 3 yung na-revoke. Tapos yung isa, may cease and desist. So, kung gusto niyo siyang mabasa, punta lang ho kayo sa FB page po, no, ng SEC, Securities and Exchange Commission. Nandun po lahat, no? Mas mainam po kung doon kayo mag-monitor, no? Kasi mas mabilis silang mag-update doon kaysa po sa website nila. Okay po? So, eto, himayin po natin, no? So, sabi nyo nga po, no? Nagtatanong ko kung paano ireklamo yung mga abusadong ola doon sa ginawa po sa inyo. So, later po, sagutin natin, no? Himayin muna natin ito, no? Sabi nyo pa nga dito na hindi nyo naman kumbaga tinatakasan yung inyong obligasyon at sabi nyo pa nga, no, sa katapusan kayo magbabayad. Okay, ito lang yan, no, kasi itong mga bugok at abusado online lending apps, hindi naman talaga makikinig sa inyo yan dahil ang utos sa kanila, no, is talagang manlapastangan lang ng kapwa-tao nila, kapwa Pilipino. Utos sa kanila talaga yan. Kaya nga, hindi ko maintindihan bakit itong mga ahente ng bugok at abusadong online lending apps ay nagtatagal pang magtrabaho dyan. Diba? Kasi kung ako yan, hindi ko matatagalan yan dahil kapwa ako Pilipino, lalapastanganin ko. Diba? Pero hindi ho ako baka mamaya sabihin nyo, napaka-ano ko naman maningil, hindi ho, tao lang din ho ako, no? Kumbaga, yung sa akin lamang po is based on my experience kasi. No, hindi mo kailangan kasi talagang balagbagin ng salita, iharas kasi lalong hindi ka papansinin yan. Lalo kang hindi babayaran yan pagka ginanyan mo. Hindi ko maintindihan kung saan nila nakuha yung ganyang paniningil. Diba yung ganyang klase ng nung pamamaraan ng paniningil ko nila, hindi ko maintindihan eh. Diba? Yun ha, kagaya ho niyan, diba? Nakipag-usap kayo ng maayos. O, ano gagawin sa inyo? Babalagbagin kayo ng sagot niyan. Totoo yan. Hindi mo makikinig sa inyo yan. O, tapos sabi nyo nga, pati yung kapatid, nanay, tsaka yung workmate nyo na hindi nyo naman ginamit as contact reference, ginugulo na. Ayan ho talaga, ganyan ho talaga yung mga bugok na yan. Okay? At tapos, ito na. Di ba? Nag-message. O, ito, ang sabi, ano ba akala mo? Di ba? Pag hindi ka sumagot sa mga text at tawag,
Kahit patayin o i-block mo. Ayan, nasa kanila naman nagsabi ha. Ayan, nakuha na daw po nila lahat ng laman ng phone. Na-access na nila. Okay? At wala ka nang daw mano. Wala na kayo ay, napakasalbahe talaga. Nakita nyo, hindi na ako natatakot. Diba? Sila na mismo ang nagsasabi na na-access nila. O, nakita nyo? Napakalaking ebidensya ho niyan. Okay? Para madiin yung mga buhok na yan. Kung nag-iisa lang ho yung ano niyan, ola na yan, naku po. Napakalaking ebidensya ho niyan. Ito po ang gawin niyo. Kasi po, privacy breach yung ginawa sa inyo kasi pinagmamalaki, nakuha na yung detalye ng na-access na, di ba? So, sa National Privacy Commission po kayo, no? Unang mag-file ng complaint. Okay? I-email niyo sila muna, no? O di kaya tawagan niyo sila, hanapin niyo po yung kanilang website, no? Para po makapag-file kayo ng complaint. Okay, now, natapos kayo sa National Privacy Commission, okay, naman kayo sa SEC, tsaka po sa PAOK, okay? Tapos, pwede rin ho sa NBI, tsaka sa PNP, lahat ho ng ahensya ng gobyerno, no? I-file nyo yan, complain ninyo. Ngayon, eto yan. Pagka ho nakalap na po kasi ng ng numero, no? So, tawag dito magkaroon ng warrant, okay, para humarid. Okay, ayan. Pagka na-read na yan, puntahan nyo po, no? Kung ano mang ahensya ng gobyerno yung nakapan-read sa kanila. Pwede ho yung PAOK, pwedeng PNP, pwedeng NBI. And definitely yan, katulong ho na ng SEC tsaka National Privacy Commission. Totoo yan. Okay? So, pagka nandun na, hindi nyo lahat doon ng proof, pakita nyo sa kanila. Kasi, kailangan hong magkaroon ng doon sa preliminary investigation, kailangan hong makita lahat, no, yung ebidensya, para magkaroon ng probable cause at talaga matuluyan, maiyak-yak yan doon sa korte. Okay po, importante yun, no? Ngayon, sige, may magtatanong, nasa probinsya po ako so kontakin nyo sila kung ano mang ahensya ng gobyerno yung nakahuli. Okay? Tanong nyo, ano ho ba yung gagawin ninyo? No, ano yung pwede niyong gawin? Pupunta ba kayo dyan para magsampa ng mag-file ng affidavit ninyo or para maipresenta yung yung mga proof niyo, no, para matuluyan yung bugok na yon na abusadong online lending apps, or pwede na doon sa district office nila, doon sa probinsya po ninyo. Okay? Kailangan po magtanong tayo kasi tawag dito, mas mainam yung yung nagtatanong. Di po ba? Mahirap po yung nagdudunong-dunungan. So, para po matuluyan, so gawin natin, magtanong tayo sa kanila para malaman natin kung talaga ba tayo pupunta or doon na lang sa district office. Okay? Kasi importante na hindi lamang puro simula ang gagawin po natin pag-complain sa mga bugok na yan. Kasi eto pagka yan, sinimulan nyo lang, mangyayari, kagaya ng mga nangyari doon sa ibang mga na-raid. Nawala lang. Diba? Napalaya po yung mga ahente. Diba? Nag-set pa nga ng ban, di po ba, na pagkalaki-laki. Kaya lang, nung maglaon, kasi nga, wala hong nakarating na, sa preliminary investigation, nabaliwala. So, alam nyo yun, nag-set ng mataas na, na bill, nabaliwala din. Di po ba? Kasi, para saan pa na nag-set ka ng mataas na bill, diba? Kung pakakawalan mo rin kasi nga wala hong nagtungo o walang numero. Walang mga complainant na nagpunta Yun ho masakit dun Di po ba? So, yun po ang gawin po ninyo, no? Ngayon, simultaneously, habang nagka-file kayo ng complaint, syempre kailangan paglaanan nyo, no? Paghanap buhay kayo, no? Gawin nyo kung ano yung natural yung ginagawa araw-araw. Tapos pagdaanan nyo yan. Pag-ipunan nyo, saka nyo siya bayaran. Okay? Kasi may obligasyon pa rin tayo. Kasi nahiram natin yung pera Okay? Legitimate na lending sila. Kasi rehistrado Ito i-check nyo po, no? Sa website ng SEC kung alin po, no, sa nandiyan po sa aking description box yung list of lending companies, saka list of financing companies, at saka yung recorded online lending platforms. Kailangan nandun sila nakalista. Okay? Pag hindi sila nakalista doon, hindi sila legitimate na pautangan. Pero pag nakalista sila, legitimate po sila.
Okay, it's just that, okay, hindi po legal yung ginagawa nilang pamamaraan ng pagpapautang. Okay, ano lang, wala akong pinagkaiba yan sa ano eh. Sa may driver's license ka, nagmaneho ka ng sasakyan. O ng motorsiklo na lang, okay. So, legit ka o legal kang magmaneho. Okay, ngayon, nakita mo, paano na, red na yung traffic light. O, tinira mo pa rin. So, beating the red light ka ngayon. Yun yung ginawa mong illegal. It's the same thing with them. Okay, legitimate sila, legal sila, kasi may sila lisensyado silang magpautang di ba? Unfortunately, gumagawa sila ng illegal. Okay, hindi nila sinusunod yung batas, no, sa pagpapautang. Ang dami nilang yung kumbaga hinakbangan ng mga proseso. Di po ba? Tapos po, yung tamang paniningil hindi nila sinusunod. Di ba? Yung tamang interest, hindi nila sinusunod pagka 10,000 pababa. Di po ba? So, iyon po yung nagiging dahilan kaya tinatawag silang illegal. Yung proseso, hindi po sila mismo. Okay, now, pag nakita po yan ng SEC at napatunayan na sila'y gumagawa ng illegal, i-revoke yan, kagaya nung nangyari doon sa tatlo. Okay, actually, dalaway na revoke, isa yung may cease and desist. Okay po, sana lang po maintindihan kasi marami ho akong nabasang comments and emails, no? Tsaka mga PM sa akin na ito illegal, ganito, ganyan, illegal, no? Wag nang bayaran, ganito. Hindi po sila illegal. As long as nakalista po sila sa financing companies, sa lending companies, and ito importante, ito yung end. Dapat sila ay recorded online lending platform. Kasi pag hindi sila nakalagay sa recorded online lending platform, wala silang karapatan, no, na magproseso ng utang or even mag-advertise online. Regardless kung apps yan or website. Yun ang pakakatandaan natin. Okay? Sinasabi ko na sa inyo to para maintindihan nyo po. Okay? Ngayon, dun po sa ulitin ko, sa nagpadala po nung katanungan, kung ano yung sinabi ninyo, di ba, sinabi nyo na nasa katapusan kayo magbabayad, bayaran nyo. Pero simultaneously, mag-file kayo ng complaint. Unahin nyo sa National Privacy Commission, pwede sa PAOK, pwede sa SEC, sa NBI, tsaka sa BNB. Now, pag gaya na raid, ulitin ko po, tuluyan po ninyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity nito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang.